Samantala, nakakuha umano ng 20 bilyong piso ang magkapatid na sina First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Araneta mula sa maanumalyang importasyon ng mga agri-products sa bansa. Yan ang pinakabagong pagbubunyag ni dating Congressman Zaldico sa kanyang video na pinost sa kanyang social media account. Vic Sumintak sa balita. Hindi lamang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, kundi kasama na rin sina First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito na si Martin Araneta sa isyu ng anomalya sa gobyerno. Sa pinakabagong video ni Con na naka-upload na sa kanyang Facebook account, kinupo umano ng First Family sa pangunguna ni First Lady Liza at kapatid nito na si Martin ang operasyon ng sugar, onion at rice importation sa bansa, kung saan tumiba ang mga ito ng 11 billion pesos mula sa Standard Operating Procedure o SOP sa Bureau of Customs o BOC, bukod pa sa 9 billion pesos na koleksyon mula sa sugar. Sinabi ni Con na kinausap ni Pangulong Marcos Jr. si dating Speaker Romualdez sa Tacloban bago ang kampanya noong 2025 midterm elections upang tumulong sa gastusin ng mga kandidato ng administrasyon. Nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez, kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Ayon kay Ko, kinokontrol ng First Family ang presyo ng asukal at si Martin Araneta ang humahawak at kumokontrol sa presyo ng sibuyas. Kaya walang nangyari noong 2022 investigation ng Kamara sa lumubong presyo ng sibuyas dahil mismong si First Lady Liza ang nagpatigil ng investigasyon. Noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo, gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Inihayag ni Con na kinokontrol din ni First Lady Liza ang presyohan ng bigas noong pang 2023. Kaya tumaas ang presyo ng kada kilo ng bigas hanggang 55 pesos kada kilo at wala ding nangyari sa investigasyon ng Quinta Komite ng Kamara na pinangunahan ni dating Congressman Joey Salceda. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.